Don't tell me gagawin mo talaga akong driver. Tumingin si Mutya kay Raynil na nakakunot ang noo. Ang binuksan kasi niya ay ang pintuan para sa upuan sa likod ng kotse. Dito ka sa passenger seat. Ang pintuan sa tabi ng driver ang binuksan ni Raynil. Tahimik naman si Mutya na sumunod sa gusto nito. Pumasok siya ng kotse at kiming pinagsalikap ang mga kamay sa kandungan niya. Umikot naman si Raynil sa unahan ng sasakyan at pumasok sa kabilang pintuan. Hindi naman ni Mutya intensyon na pagmukhain itong driver niya kaya niya gustong sa likuran maupo. Naisip niya kasi na baka ayaw siyang makatabi nito kaya doon na lamang siya sa likuran. Malay ba niyang magmumukha pala itong driver niya kapag ganon? Wala siyang alam sa mga ganoong rules and regulations ng mayayaman dahil unang-una, hindi naman sila mayaman. Ito nga ang unang beses niyang makakasakay ng kotse. Katulad ng labas ng kotse, malinis ang loob nito. Malinis, mabango, mukhang mamahalin at malambot ang upuan, at high-tech tingnan ang mga ilaw-ilaw at radyo nito. Wear your seatbelt, utos pa sa kanya ni Raynil. Mabilis nitong naisuot ang seatbelt nito. Si Mutya naman ay lumingalinga dahil hindi niya makita ang seatbelt niya dahil madilim ang loob ng kotse. Iyong mga kakarampot na ilaw lang na parang mga mukha ng orasan ang nagsisilbing ilaw niya habang kinakapa-kapa ang kinaroroonan ng seatbelt niya. Nasaan ba iyon? Kinapa niya ang ilalim ng upuan niya. Wala. Sinulyapan niya si Raynil na nakatutok ang mga mata sa pagmamaneho. Tiningnan kung saan galing ang seatbelt nito. Sa bandang itaas pala sa kanan niya. Kinapa niya iyon at hinela. Nahawakan niya ang bakal na bahagi niyon. Muli niyang sinulyapan ang seatbelt ni Raynil. Kailangan niya yata iyong hatakin para makarating sa kabila. Ay, kabayong bungal. Napasigaw si Mutya nang bigla niyang mabitiwan ang seatbelt at humataw iyon pabalik sa pintuan ng kotse. Napalingon agad sa kanya si Raynil. What happened? Are you alright? Ipinarada nito sa gilid ng kalsada ang sasakyan. Kasi yung seatbelt po, hindi po kasi ako marunong magkabit. Tapos ang dilim pa. Kinakabahang sagot ni Mutya rito. Hinanda niya ang sarili na masigawan ni Raynil. Bakas kasi sa mukha nito ang pagkainis sa sinabi niya. Ngunit hindi naman siya sinigawan nito. Sa halip ay bumuntong hininga ito, at pagkatapos ay dumukwang papunta sa kanya. Napahigit siya ng hininga dahil sa sobrang pagkakalapit ng mga katawan nila ni Raynil. Akala niya ay yayakapin siya nito. Iyon pala ay aabutin lamang nito ang seatbelt na nabitawan niya kanina. Walang anuman nito iyong hinila at ikinabit sa kung saan sa may kaliwang bahagi ng upuan niya. Salamat po, nahihiya niyang sabi. Ramdam na ramdam ni Mutya ang malakas na pagtibok ng puso niya. Hindi na nagsalita pa si Raynil. Bumalik lamang ito sa pagmamaneho, nakatiimbagang. Matagal ding namayani ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Hindi siya nakatiis. Lumunok muna siya bago naglakas loob na magsalita. Sir Raynil, galit ho ba kayo sakin? Sinulyapan siya nito saglit bago nito, muling ibinalik ang tingin sa kalsada. Sa tingin mo, dapat ba akong magalit sa'yo? Balik tanong nito sa kanya. Muli siyang napalunok, sa tingin ko po, hindi dapat. Sa tingin ko po kasi, wala naman akong ginagawang masama. Pero kung sa pananaw ninyo ay may ginagawa akong masama at dahil doon kaya kayo nagagalit sa akin, pasensya na po kayo. Sorry po talaga. Hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya na magbibo kaninang dinner. Hindi mo sinasadya na ikaw at ikaw na lang ang kinakausap ng lahat, na para tuloy hindi nag-exist sa table na yon si Savannah. Hindi mo sinasadya na kwentuhan sina mama na may nagsaksakan sa inyo para maisip niya na ako ang maghatid sa'yo. Tell me, ano pa ang hindi mo sinasadya? Nagustuhin ka ng mama ko na maging manugang. Napaawang ang labi ni Mutya sa narinig. Hindi siya makapaniwala na ganoon pala ang iniisip ni Raynil sa kanya. Nag-init ang mga mata niya, ngunit agad niyang kinagat ang pang-ibabang labi. Ayaw niyang umiyak sa harap ni Raynil. Tinipon niya ang kakaunting lakas ng loob na natitira sa dibdib niya at sumagot dito. Sir Raynil, unang-una po, aksidente lang ang pagkakakilala namin ng mama ninyo. At hindi ko po inimbita ang sarili ko, na maghapunan sa mansyon ninyo.
Hindi ko lang ho matanggihan ang mama ninyo dahil mabait siya sakin. At kung sa tingin ninyo po ay sinasadya kong magbibo, sige po, baka nga totoo iyon. Opo, mahirap lang ako, mababa ang pinag-aralan ko, excited po akong makakausap at makasama sa hapunan ang isang sikat na artista, may-ari ng istasyon ng radyo, may-ari ng hotel, may-ari ng napalaking mansion. Pasensya na po kung kanina, hindi ako yung naging isang basang sisiw na natakot sa mayayaman at may mga pinag-aralan na mga tao, na nagmumakmak na lamang at nanahimik sa kinauupuan ko. Pero kung sinasabi nyo po na sinasadya kong magmukhang baliwala ang girlfriend nyo, hindi po totoo yun. Alam ko hong wala ako ni sa kalingkingan niya, at wala akong karapatang ilusyonin na gugustuhin ako ng mama nyo na maging manugang. Sa huli ni Motya na kataga ay hindi na niya napigil pa ang pagpatak ng mga luha niya. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Raynil. Hindi na ito sumagot pa sa mga sinabi niya. Pinahid niya ng kamay ang basa niyang mga pisngi. Maya-maya ay inabot ni Raynil sa kanya ang panyo nito, habang patuloy pa rin ito sa pagmamaneho at hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Kinuha naman niya iyon. Nagpasalamat siya rito sa maining tinig. I'm sorry, Motya, ani Raynil na nagpalingon sa kanya rito. It's plain wrong that I've let my anger be directed to you. It's just that, there's a lot that had happened tonight. Again, I'm sorry. Sumulyap ito sa kanya pagkasabi nyon. Bumuntong hininga siya. Hindi ko po masabing okay lang po, kasi hindi naman po talaga okay ang pakiramdam ko. Pero sige ho, tinatanggap ko po yung sorry ninyo. Nakita ni Motya ang bahagyang pagtaas ng sulok ng labi ni Raynil sa sinabi niya. Salamat, lumingalinga ito. Sa may San Rafael daw kayo sabi ni Mama. San dito ang bahay nyo? Itinuro naman ni Motya ang direksyon dito. Nang matumbok nito ang bahay nila ay nauna itong bumaba at pinagbuksan pa siya ng pinto. Nakita nito na inaaninag pa niya sa dilim kung paano tatanggalin ang seatbelt niya ay muli itong dumukwang at tinulungan siya. Hindi siya halos huminga sa ilang segundong iyon. At katulad kanina, muli na namang bumilis ang pagtibok ng puso niya. Inihatid pa siya nito hanggang sa may pintuan ng bahay nila. Lalabhan ko muna ho itong panyo ninyo bago ko isauli. No need. You can keep it if you want ta, sabi ni Raynil. Ilang saglit ding namagitan sa kanila ang katahimikan. I'll go ahead, maya-maya ay sabi nito. Mag-iingat po kayo. Tinanguan siya ni Raynil at naglakad na pabalik ng kotse. Hinintay ni Motya na makalayo ang kotse at tuluyan itong mawala sa paningin niya bago siya pumasok ng bahay. Sumandal siya sa nakasaradong dahon ng pinto at hindi niya napigilan ang sarili na amuyin ang panyo ni Raynil. Nakapagkit doon ang amoy nito. Bumalik sa alaala niya ang pagkakalapit nila kanina sa 2 beses na tinulungan siya nitong ayusin ang seatbelt niya. Kahit pinaiyak pa siya nito, gusto pa rin niyang hilingin na sa panaginip niya ngayong gabi ay kasama pa rin niya ito. Kahangalan man, ngunit hindi pa rin niya pipigilan ang sarili na pangarapin ito. Pangarap lang naman iyon. Alam naman niya na suntok sa buwan na magkatotoo. Sa kauna-unahang pagkakataon ay na-late si Motya sa pagpasok. 30 minuto makalagpas ang alas 7 ng umaga nang makapag-time in siya kaya't panay ang hingi niya ng paumanhin sa supervisor niya. Kasalanan naman kasi niya. Imbes na bumangon na siya sa nakatakdang oras niya ng pagbangon, muli siyang bumalik sa pagtulog. Gusto niya kasing matuloy ang naputol niyang panaginip. Magkahawak kamay daw silang naglalakad ni Raynil sa dalampasigan. Pinagkukwentuhan nila kung gaano kaganda ang papalubog na araw, ang nag-anyayang tubig, at ang malakas na hangin. Maya-maya ay huminto sila sa paglalakad at niyakap siya ni Raynil. Pagkatapos ay lumuhad ito sa harap niya. Nang ibibigay na nito sa kanya ang isang singsing ay saka naman siya naalimpungatan. Dahil nabitin ay pinilit niya ang sariling matulog muli. Hindi na nagpatuloy ang panaginip niyang iyon. Sa halip, ay ang napanaginipan naman niya ay isa siyang prinsesa ng isang kaharian, at si Raynil ay isa sa mga knight na may uniforme panggawa sa bakal. Nakikipagtagpuro siya rito ng lihim, dahil ayaw daw dito ng kanyang amang hari. Tuluyan na siyang nagising nang tapikin siya ng malakas ng lola andeng niya at sabihin sa kanya na mahuhuli na siya sa trabaho. Sakto namang naabutan pa siya sa daan ng parada ng mga estudyante sa elementarya para sa buwan ng nutrisyon.
Mga nakakostume ang mga bata ng iba't ibang prutas at gulay habang naglalakad sa kalye, ang ilan ay kuntodo payong pa ang mga nanay ng mga ito. Kapag minamalas ka nga naman. Naging maayos naman ang umaga ni Mutya, at nang magtanghalian ay nag-alok siya at nanangil sa mga kasamahan na kumuha sa kanya ng mga produkto ng Avon. Kahit naman sinuwerte siyang mabigyan ng lagpas 200,000 piso, hindi ibig sabihin noon ay pepetiks na lamang siya sa kanyang buhay. Pangarap niyang maging dealer ng Avon, at ang lola andeng naman niya ay magkaroon ng piggery na may 50 hanggang 100 alagang baboy. Paunti-unti, alam ni Mutya na maisa sa katuparan niya ang mga pangarap niya, para sa sarili at sa kanyang pamilya. Papatapos na ang shift niya ng araw na iyon nang mayroong isang hindi inaasahang tao ang nabungaran niya sa ground floor ng ospital, sa pagbukas ng pinto ng elevator si Savannah Malano. Nakaternong coat at itim na palda, pulang panloob na blusa, at pulang sapatos na 3 pulgada yata ang taas ng takong. May kausap ito sa cellphone. "Good afternoon, ma'am." Bahagya siyang yumukod ng beten ito. Hindi naman siya pinansin nito. "Yes, Ninong, what floor ka nga ba ulit?" Narinig ni Mutya na sabi nito sa kausap. "Okay, that's 9th floor, and I'll just ask around where the executive director's office is." "Great, I'll see you in a while. I'm already at the elevator." "Yes, Ninong, the elevator." "Okay, thanks, bye." Pinindot na ni Mutya ang button para sa ika-9 na palapag. Bumaba at sumakay na ang ibang mga tao ngunit hindi pa rin sila nagpapansinan ni Savannah, na parang hindi sila magkasamang naghapunan kagabi, lamang sa mansyon ng mga Arastia. Nang makarating na sa 9th floor ang elevator ay nilingon siya ni Savannah. "Yes, ma'am." Tanong niya rito. "You're pathetic. And what's even worse is that you don't even know what that word means." Mahina ang tinig ngunit naninangkit ang mga mata nitong sabi sa kanya. Pagkatapos ay walang lingon-likod na iyong naglakad papalabas ng elevator. Hindi si Mutya agad nakahuma sa nangyari. Sa tono ng pananalita ni Savannah ay nilalait siya nito. Ngunit nakalayo na agad ito bago pa man siya makaisip ng isasagot dito. Tama naman ito, hindi nga niya alam ang ibig sabihin ng pathetic. Kamag-anak ba iyon ng sympathetic? Ngunit kahit ano pang take iyon, hindi niya maintindihan kung bakit siya animo inaaway ni Savannah. Tungkol pa rin ba iyon sa sinabi ni Raynil na nangyari sa mansyon ng mga Arastia kagabi? Na nadedma ang presensya ng pinagkakapitagang newscaster ng ABS-CBN dahil sa isang hamak na elevator operator. Kailangan na yatang sanayin niya ang sarili ang pagsulpot-sulpot ni Mutya sa bahay nila. Iyon ang tumatakbo sa isip ni Raynil ng 3 araw, makalipas ang family dinner nila ay namataan niya ulit si Mutya sa bahay nila. He just came from the hotel, and with Savannah having a girls' night out, he just decided he'd like to deal with some paperwork at home since nagpasabi na rin naman ang girlfriend niya, na hindi na niya ito kailangan ihatid pa uwi. Kumuha siya ng choco drink sa ref nang madatnan niya ang mga katulong at driver nila na may kung anong pinalilibutan sa may prep area, habang si Mutya naman at ang mama niya ay akala mo matagal nang magkaibigan sa mise-en-scene ang pag-uusap ng mga ito sa kitchen counter. Napalingon sa kanya si Mutya, kaya't nakita na rin siya ng mama niya. "Raynil, iho, mabuti naman at umuwi ka ng maaga. Let's go to your office nga." Ang tinutukoy ng mama niya ay ang adjoining rooms sa 2nd floor, na ginawa nila ng Kuya Ethan nila na home office, ngunit dahil may sarili ng bahay ang kuya niya at si Fiona, he had the room on his own. Tumango si Raynil. Anong pinagkakaguluhan nila? He nodded his head towards their household helpers. "Ah, iyong Avon catalog ni Mutya," sagot ng mama niya. "Avon, yung cosmetics company na in-endorse before ni Reese Witherspoon?" he asked. Si Mutya ang sumagot sa kanya. "Hindi lang po yun sa makeup, meron din mga damit na panlalaki, pambabae pati pambata, mga pabango, alahas, gamit sa kusina at marami pa pong iba. Baka gusto nyo rin po tingnan yung catalog, baka may magustuhan rin kayo. Kung gusto nyo lang naman." Hamina ang tinig nito nang lingunin niya. Nakasunod kasi ito sa kanilang dalawa ng mama niya habang naglalakad sila papunta ng hagdanan. "You're joining us." Ang mama naman niya ang sumagot para rito. "Yes, iho.
Ang pag-uusapan naman kasi natin ay may kinalaman kay Mucha. Let me guess. Pa-orderin ko rin ng Avon products ang buong staff ng hotel. His mom was quick to defend Mucha. Why the sarcasm? Ako naman ang nagsabi na pa-orderin niya ang mga katulong natin. Saka po 2 gives hanggang 4 gives naman yun, dugtong naman ni Mucha. Nagkibit-balikat na lamang si Rainil. He knew better. Ang mama niya ang magbabayad ng lahat ng in-order ng mga helper nila. Pinagbuksan ni Rainil ang 2 babae ng pinto ng office. Saglit niyang pinasadahan ng tingin ang nakatalikod na si Mucha. Binawi nito sa bumper ang hindi kalakihang hinaharap. Tumikim ang mama niya. Nakita pala ang ginawa niyang pag-check-out kay Mucha. He simply shrugged and half-Saturday at the edge of his table, arms crossed, habang si Mucha at ang mama niya ay naupo sa black leather sofa ng kwarto. Now, as I was saying Iho, we'll be talking about Mucha. I visited her at home kanina, at napagkwentuhan namin na hindi na i-renew yung kontrata niya sa ospital. She'll be losing her job in a couple of days, at siya ang breadwinner ng pamilya niya. She badly needs a job. Yung pagpapaporder ko ng Avon sa mga katulong natin, that's just a small favor for her that I insisted on doing, but what I really want you to do is to give her a job sa hotel. Napakunot noo si Rainil. Hindi ba't high school graduate lamang ang babae? Maski ang mga waitress nila, ang minimum ay nakatapos ng 2-year course. One of their security personnel even finished criminology. For Pete's sake, his mom should know better. HR ang field of expertise nito. Lagpas 20 years ito as HR manager bago ito nag-retire. Rainil Sir Rainil, singit ni Mucha na nagpatingin sa kanya rito. Hindi niyo po na itatanong, nung nahinto po ako sa pag-aaral, nag-service crew po ako sa Jollibee. Pagkatapos po ng 2 taon, sa Freddy's Bulaluhan ako nag-waitress kaso nagsara ho iyon pagkatapos ng 3 taon. Nagtrabaho rin po ako sa Happy Place Family KTV, kaso, 2 buwan pa lang ako doon nang ma-hold up yung lugar, medyo natakot po ako nun kasi natutukan ako ng baril, kaya nag-resign ako, tapos sa St. Roch HS na po ako nagtrabaho. Maganda naman po ang performance at attendance ko sabi ng supervisor ko, pero hindi daw inaprubahan sa itaas na papirmahin ulit ako ng panibagong kontrata. Wala po akong biodata, pasensya na. Medyo nabigla din po ako sa sinabi ni Doña Tita Cynthia na pwede nyo daw po akong bigyan ng trabaho. Muti's voice trailed off as she looked away from him. Saglit si Rainil na nanahimik. But we don't have any vacancies. Ikinatayo iyon ng mama niya. Walang vacancies. Rotate your people then. Mucha is a beautiful girl, lagay mo siya sa front desk. Ma, no offense, but she can barely manage a sentence in English with good grammar. Our foreign guests will have a difficulty understanding her. Ramon Daniel, how can you say that? Sa tingin mo ba may pakialam ang mga foreigner sa grammar? Kahit nga mga Amerikano grammatically incorrect. Tayo lang naman mga Pilipino ang masyadong obsessed sa grammar at diction. He winced at the sound of his full name. Ma, as the hotel's general manager, I'd like to assert my control over the qualifications of my staff. Hindi lang naman puro foreigner ang makakausap ni Mucha sa reception. There are also our Filipino guests who are part of the elite and the business sector. If your guests are Filipino, makakaintindi sila ng Tagalog. But if stressing your position at the hotel is where you're going, well, I'm asserting my right as an owner of that hotel too. And I want Mucha to be given a post in Palazzo Arastia. He raised his hands in mock surrender. I'll go ahead and ask Papa to decide on this. Excuse me, aniya sa nakahalukip-kip na mama niya habang nang tapunan naman niya ng tingin si Mucha ay nakatungo ito at hindi pa rin tumitingin sa kanila. Naglakad siya patungo ng pinto. Don't worry, hiha. I know ako ang kakampihan ng asawa ko. He overheard his mom say to Mucha before he closed the door. I can't believe this, aniya sa sarili. He just had an argument with his mom because of Mucha. And to think hindi man lang niya girlfriend o kamag-anak si Mucha, at niwala pang 1 buwan nilang nakikilala. Mucha ought to be a witch. She had to be.
For that could only explain everything that has been happening to him and to his family because of her. Wika ni Rainil sa sarili. At dito na po nagtatapos ang ika-4 na kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat.